Patuloy ang pagbaba ng presyo ng Dubai crude. Kanina nagsara ito sa presyong $98.79 per barrel. Huling pumalo sa $98 level ang Dubai crude noong March 14, 2008. Mas malakas ang piso noon pero ang presyo ng gas at diesel ngayon malayo pa rin sa halaga noong Marso. Ang gas noon na nasa 45.15 kada litro, mura pa rin ng ₱9 kung ikukumpara sa presyo ngayon. Sa meeting naman ng Organization for Petroleum Exporting Countries, pinag-usapan ang suhestyon ng Iran na bawasan ang oil production para mapigilan ang pagbaba ng world oil price. Sa ibang balita, pasusin ang inibisigan ng AFP kung lumabag sa rules of engagement ang mga sangkot sa pagpapakawala ng bomba sa Datopiang, Maguindanao. Kasunod ng pagkamatay ng 6 na sibilyan sa isang airstrike, saksi si Chino Gaston. Kasi hindi na tinitira ng mga sundalo ang kalaban nila, kaya kami mga sibilyan, kami ang nauubos. Gigil na gigil ang residenteng ito sa wala umanong sinisinong pagpapaulan ng bomba ng eroplano ng militar sa Datopiang, Maguindanao kahapon, kasabay ng muling pagsiklab ng ground encounter doon. Kwento ng mga taga-barangay TI, sa mga tahanan daw ng mga sibilyan unang naghulog ng mga bomba ang militar. Inawat namin yung mga sundalo na wag babagsakan yan kasi mga sibilyan yung paparating, papunta sa kalsada. Pero tuloy lang daw ang airstrike hanggang sa ilog kung saan nagsipulasan ang mga residente. Sa baba sila umutok, mga sundalo dito. Pero yung jet fighter nila talaga nagbomba yun. Di pa matiyak sa ngayon ang bilang ng mga sugatan, pero kabilang ang 6 na miyembro ng pamilya Mandi sa mga nasawi. Ayun na, pinagbagsakan nila nabagsakan yung bangka. Ayon sa liderato ng AFP, masusi na nilang iniimbestigahan kung may mga naging paglabag sa rules of engagement ang piloto ng OV-10 bomber plane. Lalo na't unang nagbaba ng kautusan ng militar na nagbabawal sa pagbagsak ng bomba at paggamit ng kanyon ngayong buwan ng Ramadan. Gayunman, katuwiran ng AFP, gumanti lang daw ang piloto matapos umanong barilin ng kanyang eroplanong nagsasagawa lang ng reconnaissance flight ng mga nakabangkang tauhan ni MILF Commander Umbra Cato. The pilot retaliated with machine gun fire and a few rockets, and that could have been well within the judgment of the officers involved. Depensa pa ng AFP, mahirap daw matukoy mula sa ere kung may mga sibilyang sakay rin ng bangka. The LMGs on the boats reportedly fired at the plane, and the plane crew fired back towards the direction of the enemy fire. Nagpaabot na ng pakikiramay sa pamilya ng mga biktima. Gayunman, tuloy pa rin ang pagtugis kina Commander Cato at Bravo. Chino Gaston ang inyong saksi. At sa ibang balita, sa botong 12-1, dinismiss sa serbisyo ng Korte Suprema si Court of Appeals Associate Justice Vicente Rojas matapos mapatunayang lumabag sa kanyang pagdedesisyon kaugnay sa corporate dispute ng Meralco at GSIS. Suspendido naman ng 2 buwan si Associate Justice Jose Sabio Jr. habang 3 pang mahistrado kabilang na po ang presiding justice ng Appellate Court ang nakitaan ng mga pagkukulang. Saksi si Carlo Lorenzo. Sa 58 pahinang desisyon ng Supreme Court en banc, lumalabas na patong-patong ang naging paglabag ni Court of Appeals Associate Justice Vicente Rojas sa kanyang pagdedesisyon sa kasong isinampa ng Meralco laban sa GSIS. Sa botong 12-1, sinibak ng kataas-taasang hukuman si Rojas ang ponente ng kaso. Una, naglabas daw kasi si Rojas ng desisyong pumapabor sa Meralco kahit hindi pa niya inaaktuhan ang 6 na mosyon kaugnay sa kaso. Ilang beses din daw nagsinungaling si Rojas. Una, nung magpalabas daw ito ng peking transcript na naglalayon umanong maninlang na sumunod ito sa mga itinatakda ng IRCA. Kasinungalingan din daw na pinalabas ni Rojas na nagkaroon ng mga deliberasyon na may sinuwiti siyang report bilang ponente ng desisyon dahil ang sinasabi raw nitong report ay mismong desisyon na raw. Nagsinungaling din daw ito sa issue ng hininging kopya ng desisyon ni Justice Dimaranan Vidal. Dahil sa mga umano'y kasinungalingang ito, ayon pa sa korte, kulang si Rojas ng integridad at mga kwalipikasyong inaasahan mula sa isang mahistrado. Suspendido naman ng 2 buwan si Court of Appeals Associate Justice Jose Sabio Jr. Maliraw na kinausap niya ang kanyang kapatid na si PCGG Chairman Camilo Sabio. Kahit pa kapatid daw niya ang tumawag, di raw angkop sa isang mahistrado na pag-usapan nila ang kaso. Dahil naman sa umano'y tangkang pagkumbinsi ni Chairman Sabio sa kanyang kapatid na tama ang posisyon ng GSIS, ipinasa ng Korte Suprema sa Bar Confidant ang posibleng disbarment laban kay Chairman Sabio. Pinuna rin ang pakikipag-usap ni Justice Sabio sa negosyanteng si Francis De Borja, ang di umano'y emisaryo ng Meralco na nagtangkang manuhol ng 10 milyong piso. Nang malaman daw ni Sabio na gustong pag-usapan ni De Borja ang tungkol sa kaso, dapat sinabihan na niya agad-agad ang negosyante na itigil na ito. Ang issue sa tangkang panunuhol ni De Borja ay nirefer na ng Korte Suprema sa DOJ para sa karampatang aksyon.
Severe reprimand naman ang natanggap ni Court of Appeals Presiding Justice Conrado Vasquez Jr. dahil sa kawalan ng kaukulang aksyon nito para mapigilan ang gulong dala ng agawan sa chairmanship ng Meralco GSIS case. Reprimand naman ang nakuha ni Associate Justice Bienvenido Reyes dahil naglabas ito agad ng desisyon sa kaso nang hindi man lang hinihintay ang opinyong hiningi nito kay Justice Vasquez. Si Justice Mirna Dimaranan Vidal ang nakakuha ng pinakamababang sanction sa desisyon ng korte, isang admonisyon dahil hinayaan daw niyang pilitin siya ni Rojas na pirmahan ang inakala niyang desisyon kahit wala pang deliberasyong nagaganap. Winarningan din ng korte sina Justice Sabio, Vasquez at Reyes na mas matinding parusa ang haharapin kung mauulit ang kanilang mga pagkukulang. Their motion for reconsideration, if they would like to file one, would be filed. However, they will have to continue. They will have to start serving the penalties imposed already. Ako si Carlo Lorenzo ang inyong saksi. Samantala lumakas ang bagyong Marce habang sa ibang balita, hindi ito ang kauna-unang pagkakataon na bumuo naman ng komite ng kataas-taasang hukuman para pag-aralan ng mga kasong kinasangkutan ng mga hukom at maestrado. Noong 1993, isang 3-man panel ang nag-imbestiga sa mga tinaguriang hoodlums in robes. Darito ang report. We know that the major crimes in this country are committed by hoodlums in uniforms. We know they are protected by hoodlums in Barong Tagalog. And acquitted by hoodlums in robes. Yan ang isa sa mga pinakakontrobersyal na pasaring sa ilang tiwaling opisyal ng hudikatura. Vice Presidente pa lang si Erap, mainit na siya sa anyay mga tiwaling hukom at maestrado. Kaya naman sa pamumuno ni dating Supreme Court Justice Andres Narbasa noong 1993, nagbuo ng isang 3-man panel ang korte para pag-aralan ang alegasyon ni Estrada. Makalipas ang 2 buwan, inirekomenda ng Narbasa Committee na imbestigahan at kasuhan ang ilang hukom sa Makati. Mula taong 1986 hanggang sa kasalukuyan, may mahigit 4,000 kasong isinampa laban sa mga RTC judges. Kinalaunan, na-dismiss sa mahigit 3,000 kaso. 62 hukom ang nasibak sa pwesto, habang 37 ang pinasuspinde. Sa mahigit 3,000 kaso naman na inihain sa mga lower court, na-dismiss ang mahigit 2,000 kaso, pero 70 huwes ang natanggal sa serbisyo. Para sa saksi, Michael Vati nagulat. Samantala, dahil sa biglang buhos ng ulan ngayong gabi, muli na namang binaha ang ilang lansangan sa Metro Manila. Sa Timog Avenue sa Quezon City, may mga tumirik na sasakyan. Grabing traffic din ang idinulot ng pag-ulan sa ilang bahagi ng EDSA. Nawalan din ng kuryente ang ilang lugar sa Quezon City. Samantala, 6 pang bangkay ang na-recover sa pagpapatuloy ng search and retrieval operation sa Maco, Compostela Valley. At dahil sa banta ng muling pagguho, lumikas na ang mga residente ng Barangay Masara. Saksi si Marisol Abduraman. Di pa man bumubuhos muli ang ulan, kanya-kanya ng bitbit ng mga gamit at alagang hayop ang mga nagmamadaling residente ng Barangay Masara, Maco, Compostela Valley. Karamihan sa mga bahay dito ay nilisan na ng mga residente. So sobrang takot na baka pati sila ay ma-landslide kapag bumuhos na naman ang malakas na ulan. 300 pamilya na sa kanilang barangay ang nagtungo sa evacuation center sa Elizalde Elementary School. Napansin namin dito ang 14 anyos na binitulyong ito na halos balot ang katawan ng mga sugat. Mga sugat daw ng kanyang tinamo ng matabunan ng gumuhong lupa. Hindi siya nakakapagsalita pero baka sa kanyang mga aksyon ang masaklap na naranasan. Gusto niyo na hubang bumalik doon? Ay, hindi na. Hindi na. Sa geohazard mapping na isinagawa ng Mines and Geosciences Bureau, lumalabas na may 500 munisipalidad sa buong bansa ang nakapwesto sa mga lugar na maituturing na kritikal. With the increasing population, nag-encroach na tayo dun sa areas na hindi dapat ma-develop na communities. Kabilang dito ang ilang barangay sa bayan ng Maco sa Compostela Valley. Ang barangay Masara kung saan bukod sa buhaghag daw ang lupa ay madalas pang ulanin.
Ibinilang na sa mga lugar na itinutuloy na very high risk to landslide. Noong nakaraang taon pa raw na abisuan ang mga residente na peligroso ang lupang tinitirikan ng kanilang mga tahanan. Pero dahil karamihan sa kanila nagtatrabaho sa kalapit na minahan na isa sa mga inaalaga ang proyekto ng gobyernong Arroyo, pinili nilang makipagsapalaran. Ayon kay Governor Arturo Uy, ikinakasana nila ngayon ang saplitang paglikas ng mga residente sa Barangay Masara at kalapit na Barangay Mainit. Possible kasi na may another landslide. Lalo na't may nakita doon ang NGB na may crack na about 10 meters yung crack na anytime pwede mag-collapse yun. Ngayong araw, 6 pa na bangkay ang nahukay mula sa gumuhong lupa. Kabilang dito ang apo at 2 buwang buntis na anak ng nasawiring kapitan ng barangay na magkayakap pa raw ng matagpuan. Sa pinakahuling tala ng NDCC, 21 ng patay at 6 pa ang nawawala. Mula sa Compostela Valley, ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi